Hindi inaasahan ni Eden. Babalikan siya ng bagong kakilalang si Borton. Iyon ang matapos ang buong laro. Pauwi na siya nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang likuran. Nang lingunin ni iyon nga, "Hintay, may balato ka sa akin," ang sabi ng masayang lalaki habang papalapit sa huminto sa paglakad na dalaga. Napangiti si Eden sa narinig. "Malaki ba ang napanalunan mo?" Humarap iyon sa lalaki at humalukip-kip habang nakatitig doon. "Oo naman, 20,000. Ito 1,000 para sa'yo." Humugot ay ng 1,000 buo sa hawak na panlalaking itim na bag. "Wow, ang laki nito. Nahawa ako sa swerte mo. Salamat." At kinuha iyon matapos saglit na titigan ng buong 1,000 ay ibinulsa sa pantalon. Si Itay malaki rin ang pera niya ngayon. Siya kasi ang hinete ng kabayong nanalo. Isa pa tiyak na may pusta din iyon sa kapwa Jackie niya. Masayang wika ng dalaga. "Nagkakapera din naman pala ang Itay mo sa sugal," wika ni Borton. "Pero natatalo din dahil sa patuloy na pustahan. Kaya minsan abono pa siya." Tugon naman ng dalaga. Paano di salamat?" Pagkuway muling wika ng dalaga. Nakatingin kay Borton. "Saan ba ang bahay niyo? Ihahatid na kita," wika ng binata. "Ihahatid? Walking distance lang bungad dito ang karirahan." Medyo patda ang dalaga. Ngayon may lalaki nagpresenta sa kanyang maghahatid. "Saan?" tanong ni Borton. "Nakikita mo bang isang sirang bus na yun na may kortinang bulaklaking kulay rosas?" At itinuro iyon ng dalaga. Nasa labas ng bakuran ng karirahan, nakatanaw doon ang lalaki. "Yun ang bahay namin." Tila hindi nahihiyang wika ng dalaga. "Wow, ibang klase ah. Mukhang exciting ang buhay ninyo dito sa racetrack. Tama ba ako?" Napangiti ang binata. "Hindi ka nagkakamali. Araw-araw excited ako sa buong kabayong sasakyan ko at ehersisyong tumakbo. Baka magwala at tumilapan ako sa mabalian ng mga buto." Tugon naman ang dalaga. "Nangyari na ba sa iyo yun?" Patadang nakatitig ang binata sa babae. "Lagi. Kaya lang may anghel de la guardia ako. Hindi naman ako nababalian ng gusto. Siguro lagi niya akong inaalalayan pagbagsak ko sa lupa." "Siguro. Paladasalin ka. Kaya hindi ka pinababayaan ng anghel de la guardia mo. Ganun na nga. Ang tumataya pwede din kayong magdasal na sana'y tumama siya. Hindi Diyos ang dadasalan mo palagay ko." Nakangiti si Ed. Hindi nga pala usong sugal sa langit. At natawa din si Borton. "O ano, hindi mo na ako kailangang ihatid diba? Ayun na lang eh." At lalakad na ang dalaga. "Baka gusto mo akong pagkapihin sa inyo, Eden." Sumabay sa kanya ang binata. "Bakit hindi? Pagtsagaan mo lang ang kapeng Batangas namin. Yan nga ang masarap eh." "Teka, kung ganun masiglang," sabi ng dalaga. At mabilis silang naglakad. "Mabilis kang maglakad. Mas mabilis pa kaysa akin," sabi ni Borton sa dalaga. "Natural ko yan. Kapag kasama mo ang kabayo, kailangang alerto ka. Kung di baka nasipa ka at lahat ay saka ka palang kay kilos, di tapos ka na nun. Natutuwa ako sa'yo. Para kang si Maricel Soriano kung makaasta. Hindi ko ginagaya yun ha. Siya ang gumaya sa akin." Pagbibiro ni Eden. Nang nasa loob na ay ginala ang mga mata sa loob ng bus. Maayos naman. May divider na kawayang china bawat silid nito. Salos lamang ang hantad at magandang pagkakaayos. "Wow, unique. Ang galing talaga. Sino ang nag-aayos ng bahay ninyo?" tanong ng binata. Naupo sila sa mumurahing sopa na naroon. Kulay berde iyon. "Ako, sino pa?" tugon ng dalaga. Wala pa ang Itay ni Eden. Nasa opisina pa ng karirahan. Ang kanyang inay nang marinig na may bisita si Eden ay lumabas, buhat sa pagpapahinga nito. Nang sumilip sa bamboo curtain si Aling Sean, ay tumayo ang napagkakaupo si Borton at nagmagandang hapon. "Magandang hapon naman," tugon ng matandang babae. Tuluyan ang lumabas sa divider, nakangiti. Inay si Borton. Tumataya siya dyan sa karera. Pagpapakilala ni Eden sa kasama. "Ganun ba? Gusto niyo ba ng kape?" Nakangining tanong ni Aling Sean sa dalawang nakaupo. "Sige po, inay. Pakisuyo na lang, mainit po," wika naman ni Eden. Saglit na umalis ang matandang babae. Nagtungo sa dulong bahagi ng bus. Iyon ang kanilang pinakakusina. May termos sila doon ng kape. Kumuha lang iyon ng 2 mug. Binuksan ng termos at sinalina ng mug. Nilagyan ng asukal. At hawak ng magkabilang kamay muling bumalik sa salas at ibinigay yun sa dalawang nag-uusap. "Salamat po," wika ni Borton. Walang anuman at muling pumasok sa silid ang matandang babae. "Malakas at presko ang hangin dito. Palagay ko mapapadalas ang punta ko rito. Hindi kaya ako makaabala." Wika ni Borton na humigop ng mainit na kape. "Bakit ka naman mamamasyal dito sa amin? Hindi naman ito park." Tugon naman ang dalaga. Humigop din ang umuusok na kape. "Patuturo ako sa iyong mga bayo," wika naman ang binata. "Marami akong trabaho. Pero pwede siguro. Kaya lang aarkilahin mo ang kabayo. Hindi naman sa akin yun eh." "Oo, at saka syempre babayaran ko ang pagtuturo mo."
Ganon, ganon. Sa bagay extra income, sige, kailan ka pupunta uli dito? Kahit bukas pwede. Sige, nagkangitian ang dalawa. Kakatuksa na si Borton sa pintuan ng saradong basang marinig niyang isang sutsut. Nang lingon niya si Eden iyon. Nakapantalong t-shirt at sombrerong gora. Nakangiti sa binatang kahit kwaswal lang na polo at pantalong ang maungang suot ay halatang imported iyon. Magandang hapon, wika ng nakangiting binata, nakatingin sa papalapit na dalaga. Magandang hapon, tamang-tama ang dating mo. Tapos na akong mag-ensayo ng kabayo. Ikaw naman ang tuturuan ko, pero maghintay ka sandali. Kailangan ko munang maligo. Amoy araw ako, wika ng dalaga. Itinulak nito ang pinto ng bus at pumasok. Halika, wika nito sa binata. Pumasok naman si Borton. Maupo ka, sabi uli ni Eden. Naupo naman ang lalaki. Magbasa ka muna dyan ng comics. Maliligo lang ako sandali. At binigyan ito ng babasahin ang nakaupo. Pagkaway pumasok na sa hinawing divider, iniisip ni Borton kung saang lugar ang banyo ng bahay ng bus na iyon. Maya-may habang nagbubuklat ng comics ay narinig niya ang pagbubuhos ng tubig ni Eden. Na-imagine niya tuloy kung ano ang itsura ngayon ng dalaga. Napalunok siya at pilit iwinaksis sa isipan ng kapilyuhang naglalaro doon. Muling ibinali ang mata sa comics. Sa bahay nila walang hiling magbasa ang mga tao doon. Iba ang kanilang pampaliparos oras. Maya-may lumabas sa hinawing divider ang inay ni Eden. May dalang kaping mainit, nakangiti sa binata. Good afternoon po. At medyo tumayo si Borton sa pagkakaupo sa kamuling na upo. Good afternoon. O magkape ka muna, wika ni Aling Sean. Salamat po. Inabot ni Borton ang magnang kaping umuusok. Ang totoo ay nasasarapan siya sa broad coffee ni Eden kahit lokal. Pagkuway na upo sandali si Aling Sean upang may makausap ang bisita ng anak. Saan ka po ba nakatira niyan? Tanong ng matandang babae. Tila nahihiya. Tangan ay talagang hospitable lamang. Sa White Plains po, wika naman ang binata. Abang mayayaman ng mga taga White Plains, ang sabi ng matanda. Yumaman po kami dahil tumama lang ay tayo sa sweepstake. Dati din po kaming wala. Tugon uli ng binata. May mga taong swerte talaga sa ganyan eh. Di ngayon pa business na lang ang magulang mo. Ganun na nga po. Eh ikaw, business ko na pong itinuturing ang pagtaya sa kasino. Ngayon naman ay sa karera. Ano, di malalas pag lang ang pera mo. Sabi niyo nga po may mga taong swerte sa ganitong bagay. Pero ang patuloy na pagsusugal ay nakalulupog din. Diba? Nakatitig ang matanda sa binata. Hindi pa naman po ako nalulupog. Nadadagdagan pa nga po ang pera. Nakangiti namang tugon ni Borton. Ganun ba? Abay sana nga'y patuloy kang swertehin. Wika naman ang matanda. Naisip niya ang asawang hinete. Kung hindi yun mahilig sa pagpusta, isinsani sa totoong buhay na sila nakatira ngayon. Noon lumabas ang tapos ng paliligong sa Eden. Ang bilis mo, sabi ni Borton. Nakatingin sa dalagang naka-short pants at hanggang tuhod at naka-t-shirt ng maluwag na may design ng magandang babae sarap. Kakunti ang tubig eh. Tayo na, ang sabi ng dalaga. At suminya siya sa ina na aalis na sila. Salamat po sa kape. Wika naman ni Borton at tumayo na sa pagkakaupo. Walang anuman. Nakangiti namang tugon ni Aling Sean at umalis na nga ang dalawa. Nakatanong sa kanila si Aling Sean. Nag-iisip. Sasakyan mo ba ang maganang kotseng iyon na kulay asul? Tanong ni Eden. Nakatingin sa naturang sasakyan na nakahimpil. Malapit sa sirang bus na tirahan nila. Oo, safe naman yun, diba? Tugon ni Borton. Papalayo sila sa kotse at sa bus. Oo naman. Swerte kami at wala kaming kapitbahay na magnanakaw. Sa bagay wala namang nanakawan sa amin eh. Sabi naman ng dalaga. Natawa lang si Borton. Kahit ikaw ay pwedeng nakawin. Pagkaway sabi, sumulyap sa dalaga. Hindi sila obra sa akin. Tugon naman ang dalaga. At medyo hinimas ang ikiniyom na kamao. Ikaw lang ba ang anak ng parents mo? Pagkuway tanong nito habang nakangiti. Oo. Matibitin sana kang inay at itay mo ano. Ikaw ba ganun din? Dalawa naman kami. Natitipara na nga ako sa amin. Yun pala may mas pang inay at itay mo. Nasa lahi nila ang hindi pala anakin. Ganun din sa amin.